Mga kapuso, Saksi sa Double B! si Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Ito, Weng, gusto ko malaman yung pangalan ng kapitan natin, no? Sa Philippine Galing. Coast Guard. Ang galing. Galing, sa totoo lang. Evasive driver siya, Weng. Galing. Pwede siya, kung magkakaroon man ang Pangulo ulit na barko, ito kunin nating Kapitan nun, no? kapitan nun. Magaling ito. Galing, sa Nasa totoo linya lang. natin, Commodore J. Tariela. Commodore, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning po, Commodore. Hello, Sir Joel Mamueng. Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga rin po sa inyo mga taga-subaybay. Una. Okay lang bang pangalanan tukuyin natin? kung sino yung kapitan Sino si ng barkong kapitan? kasama Yes, kahapon. Sir Joel, no? The Commandant of the Philippine Coast Guard, Admiral Ronil Gavan, has awarded and recognized ang heroism ng ating kapitan ng barko na to at ang kanyang crew. The name of the skipper of BRP Suluan is Captain Jomark Angge. Captain Jomark Angge. Angge, yes. Wow! Congratulations, Kapitan. Sa Wala ba malaking kayong mga palakpakan. kamay? Sa malaking palakpakan Wala para ba kay kayong mga Captain kamay? Jomark Angge. Sa Jomark kanya pong alamat. Angge. Oo. Pwede natin gawing evasive driver captain ng babalik ba natin yung BRP Pangulo? Pangulo. Oo, Kung babalik ang BRP natin yun, Pangulo. magaling na ito ang pwede nating gawing skipper. Mga In fairness kapuso. naman, talagang yung buong crew ng barkong yun, lahat ng nandun kahapon, napakahusay. Hindi, ito nga nakikita natin, Commodore, Weng. diba? Advantage natin yung maliit ang barko natin. Yes, madaling dahil gumalaw. mas maliksi, no? Mas mabilis mabilis gumalaw. hindi ka kumpara doon sa mga pinapadalang barko ng China diyan. Pero bigyan niyo nga kami ng background konti ng istoryang ito. Paano ba nangyari? At ano ba ang inoffer na? Pero pa raw natin ang tulong eh. Oo naman. Ewan ko ba dito sa ating pag ikaw, mabait na mga Pilipino humanitarian talaga? naman yun. Joe, humanitarian yun. Pag nasa crisis ka, Pagka binobomba tayo ng tubig, humanitarian ba yun? ikaw naman, no? Galit ako. Tama Commodore. yun. No? Sige nga, kwentuhan nyo nga kami. Ano ba nangyari nung kahapon? Kahapon ba yun o isang araw pa? Yes, kahapon. Kahapon lang to, Sir Joel. Sige po. No, paano ba ang naging kwento dyan? Well, ang nangyari dito, Sir Joel, no? Nang monitor ng Coast Guard ang more than 35 Filipino fishing boats sa Baho de Masinloc, the Commandant of the Philippine Coast Guard has decided to deploy itong ating 4406 and 9701, no? Para magbigay ng ayuda sa ating mga mangingisda as part of the Kadiwa program ng ating pamahalaan, no? And when 4406, ito yung ginawit natin na taga-tawag ng mga mangingisdang Pilipino, was actually looking after those Filipino fishermen. Itong maliit na barko na to was subjected to harassment of the PLA Navy warship and the Chinese Coast Guard 3106. No? And again, dahil nga sa galing ng seamanship skills ng ating pong kapitan ng barko, tumagal ito ng 2 oras na habulan. From 6 a.m. to 8 o'clock hanggang sa magbanggaan na nga itong China Coast Guard at ang PLA Navy warship. Nakita namin, Commodore, medyo considerable yung damage, ha? No, Malaki. Malaki. Yung Butas dinescribe yan sa amin ni Commodore kahapon. Sabi niya na flatten yung dulo. Commodore, tama yung description ko. Pareho naging sila snub nagkaroon ng nose, eh. pareho sila nagkaroon ng damage yung dalawang barko Oo. nagbangga na ito, Yes, Commodore. yung pinakamalaking damage sa lahat is yung China Coast Guard. China Kumbaga, Coast Guard, na-flap oo. nga yung tulis ng unahan ng barko. Oo. But for the PLA Navy warship, kumbaga nagkaroon lang siya ng dent at na-scratch yung left side ng nguso niya. Okay. Can we do this more often? Mas madalas ba natin pwedeng kunyari makipaghabulan tayo sa kanila tapos pagbabanggain natin sila Parang pareho? bumper cars ang gusto Parang mo. ganun, ano? Ha? Nakakasuya lang no? Totoo. Kasi nga tayo nagpaparaya sa kanila diyan no. So what will be the next move? Magpa-file pa rin ba tayo ng Diplomatic protest? Dito sa panibagong insidenteng ito, Commodore? Well, alam mo, Sir Joel, on our part, we document this. We file the report to the National Task Force for the West Philippine Sea. And it's up to the Department of Foreign Affairs as to whatever diplomatic action is necessary for them to do. No? Itong decision ng diplomatic protest ay sa DFA level na.
as to kung ano ang gagawin nila after this incident. Yung pinakahuling monitoring ninyo, nandiyan pa rin ba yung Coast Guard na involved? Yung China Coast Guard na involved dun sa banggaan? Tsaka yung O ano umuwi na? yung warship, Commodore, nandun Yung warship din? ng Navy? Well, the PLA Navy warship ay namomonitor pa rin natin, no? Gamit yung dark vessel detection ng Canadian government. But for the Chinese Coast Guard, nagpatay na kasi sila ng AIS, and definitely I'm not really sure kung may capability pa itong tumagal sa karagatan, dahil alam naman natin, nakita natin na sira yung unahan ng barko. Obviously, na-compromise na ang seaworthiness ng barko na to. And it's almost impossible for that vessel to move forward, dahil otherwise sasalukin niya na yung tubig paloob ng barko, no? So I think this was already immediately towed. I would like to assume, no, na ito ay tinow na ng Chinese Coast Guard din somewhere dun sa mga area sigurong occupied nila. Na-confirm po ba natin, Commodore, kung may nasaktan doon sa kanilang panig dahil doon sa banggaan ng dalawang barko? Well, kung mapansin mo, ma'am, no, our reaction was to offer assistance to conduct search and rescue dun sa we presume na merong naman overboard, and we also presume na merong nasaktan, dahil kung titingnan niyo yung video, merong 4 na personnel dun sa unahan Opo. before the collision, and right after the impact, nawala na yung 4 na personnel. So we can just imagine how strong the impact was, na naapektuhan yung personnel na nandun mismo sa edge ng barko nung bumangga siya. Kaya That's the tumilapon reason why kaya yun? Tumilapon kaya yung I'm sorry, Commodore? sir. Oo. Tumilapon kaya yung mga Well, tao? there's a possibility na tumilapon sila. Meron ding possibility na nagit-git sila mismo ng barko. Oh my So, yun ang dahilan kung bakit nag-offer tayo ng assistance sa kanila. But they never responded. Sa atin po, wala nasaktan, Commodore. Tinamaan ba yung barko natin ng water cannon? Kasi kitang-kita doon sa mga video na ang lakas ng tubig na pinapakawalan po ng kanilang barko. For the Philippine Coast Guard, hindi tayo tinamaan. Again, thanks to the seamanship skills ni Captain Jomark Angge. Hindi nila tayo inabutan para targetin nila tayo ng water cannon. But based on the reports ng DFAR kahapon, there are some vessels na tinamaan ng water cannon. But I would like to believe na hindi ito ganun ka-significant yung naging damage sa kanila, unlike before. Okay. May mga mangingisda pa rin po doon sa lugar na pinangyarihan ng insidente hanggang ngayon base sa monitoring ninyo. And paano natin sila pinoprotektahan? Ang 97-meter vessel natin, Ma'am Weng, ay Opo. nandun pa din sa Bajo de Masinloc. Ang 4406 lamang ang bumalik because of its limited fuel capacity. It has to go back to the port dahil maliit lang yung barko natin na to, no? But the 97-meter is still there, protecting the Filipino fishermen na naiwan at nangingisda pa. Okay, sige. Again, ang pangalan, Captain Jomark Angge. Angge. Oo. Mga kapuso. Lahat po sila pinarangalan ng Philippine Coast Guard, yung buong team natin na involved dyan sa insidenteng yan. Yes, ngayong umaga po ay pinarangalan po ni Admiral Ronnie Hilgavan ang ating pong crew and the commanding officer of BRP Suluan. Magkano ba isang barko ngayon? Bibili ako isa para mabigay kay Kapitan. Commodore, salamat. Alam, maganda rin yung Dali. pag kulang ka sa resources, nahahasa ka into perfection, hindi Hindi, tsaka ba? Di ba, Commodore? So, yan yung Kulang tayo sa resources, yung pero husay ng sanay natin. pero when Kitang-kita. talagang yung skills hindi Yes, matatawaran, exactly. no? Oh, Ng mga totoo yan. Pilipino na Nahasa tayo doon. the best. Anyway, Thank you, sir. Commodore, salamat. Mag-ingat ka. Gandang Maraming umaga. salamat po, Sir Good Joel. morning Magandang po. umaga po. Commodore Ma'am J. Weng. Thank you Tariela, po. mga kapuso, Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Captain J. Mark. Hilingan, walang pinoprotektahan.